Namana ni Simon ang isang farmhouse mula sa kanyang namayapang ina sa France at nagtungo sila doon kasama ng kanyang asawang si Eric at ang kanilang dalawang anak na sina Susana at Baze. Ang kanyang pangarap ay maipaayos ang bahay, ngunit habang isinasagawa ang pagsasaayos nito, nagkaroon siya ng karomansahan at doon nag-umpisa ang lahat ng kaguluhan. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Rendezvous na ipinalabas noong 2015. Ang ina ni Simon ay pinamanahan siya ng 9 na ektarya ng lupain kasama ang bahay kaya naman dito na sila maninirahan. Kailangan nilang maipaayos ang bahay upang matirhan nila ito dahil sa tagal nang walang nakatira doon at may problema pa sa supply ng tubig. Nang pumasok na si Eric sa kanyang trabaho, nagtungo si Simon at ang kanyang dalawang anak sa supermarket. Habang namimili, isang gwapong binata ang lumapit sa kanya at kinausap siya saglit. Parang nalaglag ang kanyang panty sa kilig sa kakisigan ng lalaking iyon. Nang pauwi na sila, napansin ni Simon na nawawala ang kanyang anak na babaeng si Susana at hinanap niya ito. Natagpuan niya ang kanyang anak sa labas, bit-bit ng isang lalaki at niyakap niya si Susana ng mahigpit. Nang makauwi na sila, nadatnan naman ni Simon ang asawang si Eric sa kusina na inaayos ang pipeline ng tubig upang magamit nila panligo. Pagkatapos ay nagtungo si Simon sa paaralan upang ihatid ang kanyang mga anak. Nang paalis na siya ay nakita niya ang isang may edad na babae na nakaupo sa kotse at umiiyak. Nang sumapit naman ang gabi, ay nagtungo ang mag-anak sa isang restaurant upang mag-dinner. Nagtungo din doon ang lalaking siyang nakakita sa kanilang anak na si Susana nang mawala ito sa supermarket. Ipinaalam din niya sa kanyang asawang si Eric na siya ang lalaking nakakita sa kanilang anak. Nagkamayan ang dalawa at nagpakilala naman ang lalaki bilang si Peter at sinaluhan sila nito sa hapagkainan. Kinaumagahan, bumisita si Peter sa bahay nila Eric at dahil may alam siya sa pagsasaayos ng bahay, ay siya na ang kinuha ng mag-asawa bilang foreman upang mapaganda ang kanilang tahanan. Palagi silang masayang magkasama at mahal nila ang isa't isa. Ngunit isang araw, nang makauwi na si Simon mula sa pamilihan, nadatnan niyang nag-uumpisa na ang trabaho sa kanilang bahay. Biglang naroon ang gwapong binatang nakita niya sa supermarket at lumapit ito sa kanya, kaya nginitian niya na lamang ito. Pagkatapos ay nagluto si Simon ng pagkain para sa mga construction worker. At matapos noon ay nagsimula na siyang magsibak ng kahoy. Dahil hindi naman sanay ay nahirapan siya, kaya lumapit ang gwapong binata sa kanya at tinuruan siya nito ng tamang teknik. Animoy dinaluyan ng kuryente ang katawan ni Simon nang magdikit ang kanilang mga kamay ng binata. Nang gabing iyon ay nag-uusap sina Eric, Peter at Simon sa campfire at nang kumuha saglit si Eric ng maiinom, ay sinabihan ni Peter si Simon na hindi ito marunong magluto. Tinanong niya si Peter kung may anak ba ito at sinagot naman siya na wala. Ngunit meron daw di umanong anak ang kanyang ex-wife. Nang makabalik naman si Eric, nabanggit nito kay Peter na may naiwang malaking halaga ng pera ang ina ni Simon para sa kanya. Nang makaalis naman si Peter ay nagalit si Simon sa asawa at sinabihan itong hindi dapat sila magtiwala sa taong bago pa lamang nilang nakilala. Kinabukasan, sinusundan ng tingin ng binata si Simon sa harapan ng kanyang bahay na isa din sa construction worker na kinuha ni Peter. Isang araw nang pauwi na si Simon na may dalang mga kahoy, sinundan siya ni Michael at inalok siya nito ng tulong. Pagkatapos ay tinulungan din siya nitong sigaan ng mga kahoy. At unti-unti ay hinahaplos siya ng binata mula sa leeg hanggang sa dibdib. Sinubukan din ni Michael na halikan siya, ngunit dahil hindi sigurado si Simon kung nais din ito, kaya umalis na lamang ang binata.
Mabilis na lumabas ng bahay si Simon upang makasagap ng hangin dahil nagiinit ang kanyang buong katawan. Sa isip ni Simon ay napakagwapo ng lalaki at hindi pa niya alam ang pangalan nito. Natatakot din siyang malaman ito ng kanyang asawang si Eric, ngunit hindi niya mawaglit sa kanyang isipan ng binata. Ni hindi na nga niya magampanan ng maayos ang gawaing bahay, kaya nasusunog pati ang kanyang iniluluto para sa mga construction boy. Matapos magluto ng sunog na ulam ay inihain niya ito sa mga trabahador. Nang makita naman ito ng magagawa ay inilabas na lamang nila ang kanilang mga baong pagkain. Ngunit tanging ang binata lamang ang nagtiyagang kumain ng sunog na iniluto ni Simon. Isang araw nang sumama ang lahat kay Peter, isang babae ang lumapit kay Simon at nagtanong ito kung nagtatrabaho si Peter sa kanila. Nang umuo si Simon ay binalaan siya nito na lumayo kay Peter. Naalala ni Simon na iyon ang babaeng kanyang nakitang umiiyak sa loob ng kotse. Kinabukasan ay kailangang magtungo ni Eric sa hardware habang si Simon naman ay kailangang magtungo sa market upang mamili, kaya sinabihan siya ng asawa na magpasama kay Michael. Ayon naman kay Simon ay bakit kailangang iutos pa kay Michael ang pamimili. Sumagot si Eric na hindi naman maaring ipagkatiwala ang debit card sa hindi nila kakilala. Nagtungo sina Simon at Michael sa store ngunit sarado na ito. Kaya dinala siya ng binata sa isang lugar kainan sa gilid ng lawa. Nag-usap ang dalawa at sinabihan siya ni Michael na kailangan din niyang sumaya kaya hinalikan siya nito. Isang araw, nakatanggap si Simon ng tawag na na-stroke ang kanyang biyanang babae. Kaya kailangan ni Eric na bumalik ito sa Netherlands. Nais sana ni Simon na sumama sa asawa, ngunit hindi siya dito pinayagan dahil walang mag-aalaga sa kanilang mga anak at walang mag-aasikaso ng pagkain ng mga construction worker, kaya nagpaiwan na lamang siya. At dahil mag-isa lamang siya, kaya pinapunta niya ang kanyang kapatid sa kanyang bahay upang matulungan siya sa ibang mga gawain. Kinaumagahan, habang naliligo si Simon, biglang pumasok doon si Michael. Nang makita niya ito ay tinakpan niya ng kanyang kamay ang kanyang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Sinabihan siya ng binata na tanggalin ang kanyang mga kamay dahil napakaganda ng kanyang katawan at hindi niya kailangang itago ito. Biglang may narinig silang nabasag na bagay nang magising si Susana, kaya nagmadaling pinuntahan ni Simon ang anak. Nakita din ng paslit ang paglabas ni Michael sa banyo. Kinabukasan nang paalis na ang magkapatid upang sunduin sina Susana at Pace, ay nakiusap si Michael na sumabay sa kanila dahil may bibilhin di umano ito na kailangan sa bahay at kailangan bayaran iyon ni Simon. Isinabay na ni Simon si Michael kahit na alam niyang may kakaibang binabalak ang binata sa kanya. Ayon kay Julian, ang ate ni Simon, na kailangan muna nilang dumaan sa school at pagkatapos ay sa hardware. Ngunit nang makarating na sila sa paaralan, ay sinabihan ni Simon si Julian na tignan na muna ang kanyang mga anak at sila na lamang ni Michael ang magtutungo sa hardware, kaya lumabas na ito ng kotse. Habang nasa daan, ay nagsimula si Michael na himasin si Simon hanggang makarating sila sa isang abandonadong bahay. At nang makarating sila doon ay nagpasarap ang dalawa. Masaya si Simon at nadiligan siya ng batang-bata. Dahil kinabukasan, habang siya ay nagluluto sa kusina, naaalala niya ang mga sandaling kanilang mga pinagsaluhan ni Michael. Nang gabing iyon, habang nagsisipilyo si Simon, ay nakarinig siya ng boses. At nang tignan niya ito ay nakita niya si Peter. Natakot siya nang makita niya ito doon. Ayon naman kay Peter ay nagbilin di umano ang kanyang asawang si Eric na bantayan ng lahat at sinabihan pa siya nito na magdadaos siya ng party at kailangan niyang bumili ng bagong damit saka na ito umalis. Sina Simon at Michael ay magkasamang nagtatrabaho sa iisang bahay kaya habang may pagkakataon ay doon sila nagpapasarap. Ngunit sabi nga nila walang lihim na hindi nabubunyag. Isang araw, ipinaalam ni Michael kay Simon na namatay ang kanyang ina
noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Kaya naawa naman ang ginang sa binata. Palagi niyang kasama si Michael sa iba't ibang lugar at kunwaring para iyon sa mga kakailanganin sa bahay. Nagsimula nang magsuspecha ang kapatid nitong si Julian hanggang sa malapit nang dumating si Eric at kailangan na din itong umalis. Sinabihan nito si Simon na hindi siya bulag dahil nakikita nito kung gaano kalagkit ang tinginan nilang dalawa ni Michael at malamang napapansin na din ito ng asawa nitong si Eric. Natakot si Simon kaya nagtungo siya kay Michael at sinabihang itigil na ang kanilang bawal na relasyon at layuan na siya nito. Kinausap din niya si Peter na humanap na ng ibang trabahador kapalit ni Michael. Nang makauwi na si Eric, nabanggit ni Susana sa kanyang ama na nakita niya ang kanyang ina at si Michael na magkasama sa banyo. Nagalit si Eric nang marinig ito at kinompronta ang asawa. Hindi naman tumanggi si Simon at sinabi na lamang nitong may inaayos sila doon upang makagamit na sila ng mainit na tubig pangligo. Sa sumunod na araw, bumalik na si Michael sa kanyang trabaho kaya sinabihan siya ni Simon kung bakit pa ito nagpunta doon. Ayon naman sa binata ay nagtatrabaho siya kay Peter at kailangan nitong gawin kung ano man ang iniutos nito. Nang pananghaliang iyon ay nasabi ni Peter na nais nitong magpatayo ng bungalow sa lupain ni Simon ngunit tumanggi ang ginang. Nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa ng gabing iyon tungkol doon. Dumating ang truck ng mga trabahador at wala doon si Michael at nang makapasok na si Simon sa kusina ay nakaramdam siya ng pagkahilo at pagturuwal. Gumamit siya ng pitikit at nag-positive iyon. Kaya nagtungo siya sa isang doktor upang ipalaglag ito. Ngunit ayon sa doktor ay ang pagbubuntis ay isang regalo galing sa Diyos. Kaya nakonsensya siya sa sinabi nito. Pagka-uwi niya ng bahay ay nakita niya si Peter at nagsimula na ito sa pambablackmail sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita nito ng kanilang larawan ni Michael na magkasama at hindi naman niya itinanggi iyon kaya mas lalo siyang nakaramdam ng tensyon. Isang araw, lahat ay nagtungo sa tahanan ni Peter para sa isang party kung saan nakita ni Simon ang larawan ni Michael at Peter doon. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Peter na ang kanyang ex-wife ay may anak na lalaki at si Michael naman ay namatay ang kanyang ina. Naisip niyang nagsabwatan sina Michael at Peter. Nakita din niya ang babae na umiiyak sa kotse na dumalo sa party. Ibinunyag ng babae na ginawa din sa kanya ang ginawa nila kay Simon. Matapos marinig ang lahat ng iyon ay lumabas si Simon at iniwan ng party. Hinabol siya ni Michael at pinigilan siya nito. Galit na galit si Simon sa binata at sinabihan niya itong pinaglaruan lamang siya nito at binuntis pa. Habang nag-aaway ang dalawa, ay siya namang pagdating ni Peter at narinig nito ang lahat. Kinaumagahan, habang inihahatid ni Simon ang kanyang mga anak sa kanilang paaralan, ay panay ang tawag ni Michael sa kanya, ngunit hindi niya ito sinasagot. Nang makatanggap naman siya ng mensahe mula kay Peter na nagsasabing ipalaglag na lamang nito ang kanyang ipinagbubuntis, ay umuwi na siya at hinanap ito. Nang matagpuan niya si Peter ay sinabi niya dito na aaminin na lamang niya sa kanyang asawa ang lahat. Narinig naman ni Eric ang pagtatalo ng dalawa kaya lumapit siya sa mga ito at nalaman niya ang buong pangyayari. Nanghihingi naman ng paliwanag si Eric kay Peter. Ngunit sinabi na lamang nito na dinadala ni Simon ang kanilang anak ni Michael kaya isang pamilya na lamang sila, saka na ito papaalis. Ngunit sa galit ni Simon ay itinulak nito ng malakas si Peter kaya tumama ang ulo nito sa palakol at natsugi. Nahintatakutan sila sa nangyari kaya kinuha nila ang sasakyan ni Peter at itinago. Ngunit nakita sila ng isang construction worker na kaibigan ni Michael. Ipinaalam niya iyon kay Michael at sinabi nito kay Simon na siya na ang bahala sa bangkay ni Peter. Isang araw, inaresto ng mga pulis si Simon at dinala sa bilangguan. Ngunit hindi rin nagtagal ay pinakawalan siya agad dahil may umamin na di umano sa krimen. Sinundo siya ng kanyang asawa sa bilangguan. At doon,
nakita niyang naaresto si Michael ng mga pulis. Ayon sa mga pulisya ay ikinumpisan ni Michael na siya ang gumawa ng krimen sa pagkamatay ni Peter. Alam ni Simon na nagsakripisyo si Michael upang maipanganak niya ng maayos ang kanilang bunga ng pagmamahalan. Bumalik na sa ayos ang buhay ng mag-asawa at nagdesisyon talaga si Simon na ituloy ang kanyang pagbubuntis kapalit ng pagsalo ni Michael sa kanyang nagawang krimen. At upang ipabatid kay Simon na hindi niya ito niloko, kundi tunay niya itong minamahal. Mga kaboso, anong aral ang makukuha natin sa pelikulang ito? Ikomento lang po ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag po nating kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment, and share na din.